Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa ating pong teksto sa Hebreo, Kapitulo 2. Tayo po ay magpasimula sa unang talata hanggang ika-4. Hebrews chapter 2, verses 1 to 4. Kung nagagalak ang mga magagandang dalaga ay nasa aking harapan. Mga dalaga. Nasaan mga binata? Ha? Asa mga binata? Puro mga dalaga nandito. Wala. Okay, I want the Bible students nandito. I consider them Bible students. Gaya ni Dr. Thompson na tinatanggap natin mga materials, lagi meron siya mga young people sa kanyang harapan. Akin na dama maganda yun sapagkat I can communicate to them in a very simple way, okay? Para lahat ay makaunawa. So let us read verse 1 of chapter 2 of Hebrews. Kaya dapat nating pakalimiin ang ating narinig upang huwag tayong maanod ng papalayo rito. Sapagkat kung nakatotoong lahat ang mga ipinasabi sa mga anghel at lahat ng sumuway doon ay tumanggap ng nararapat na parusa, paano tayo makakaligtas kung pawawalan natin ng halaga ang dakilang kaligtasan ito na sinalita ng Panginoon mismo? At pagkatapos ay pinatutuhanan sa atin na mga nakarinig o nakarinig sa Kanya. At pinatunayan din ng Diyos na totoo iyon sa pamagitan ng mga tanda at kababalaghan at sari-saring himala at nagbigay pa siya ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa Kanyang nais. Ang paksa po natin pinag-usapan ay about the enemies of our goals. Mga kaaway ng ating mga nilalayon o mga hangarin sa ating buhay Kristiyano. Kaya ito pong paksa natin pinag-usapan. Base po sa mga talata natin binasa, ito po sa aklat ng Hebreo, kayo po na aming nakasama ng last Sunday, hindi lang sa inyo nasabi natin, ang mga mananampalataya sa Hebreo ay hindi mga bakito o bagitong mga Kristiyano. They are experienced Christians. Sila mga Kristiyano may karanasan. Dumaan sila at malakas sila sa mga pag-uusig na dumaan sa kanilang mga buhay. Kaya, sa umaga ito, nais ko linawin ang ilang mga bagay. Ano man larangan sa buhay, okay? Ano man larangan sa buhay. Kung ang inyong nilalayon o hangarin o yung goal ay hindi po tiyak at maliwanag, magiging imposible para sa iyo. Ito ay yung maabot at makamtan. Hindi ba? Imposible. Ano man larangan sa buhay, kung ano mang nilalayon mo sa iyong buhay, kung hindi ito tiyak at ito ay malabo, magiging imposible para sa iyo na ito yung maabot. Ganyan din kaparanan sa ating mong buhay Kristiyano. Inilagay tayo ng Diyos sa isang takbuhan at Kanya pong inaasahan, ito'y ating tatakbuhan at Kanya inaasahan, ito ay ating matatapos. Kaya ang buhay Kristiyano, gaya ng aking nasabi, ay isang proseso. May programa, isang paglalakbay. Ito po ang nature ng ating buhay Kristiyano. At ito'y nagpasimula ng ating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo na ating sariling tagapagligtas at Diyos ng ating mga buhay. Ito po'y dapat nating malaman. Kaya ang ating buhay Kristiyano ay isang proseso, isang paglalakbay, isang programa na ilagay tayo ng Diyos na dapat nating tapusin. So, kung ganito ang ating buhay Kristiyano, ito ay nagpasimula nung ating tanggapin si Kristo sa ating mga puso. Yun po'y mahalaga. Hindi lahat ay nasa programa ng Diyos. Hanggang hindi mo tinatanggap si Kristo sa iyong puso na tagapagligtas ng iyong buhay, at ikaw ay sumusunod sa Kanya, hindi ka po mabibilang sa programa ng Diyos na ito sa ating mga buhay. At pagkatapos kaagad ng karanasan na ito, tayo po ay nangapuspos ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Ang ilan sa inyo hindi pa nangapuspos ng banal na Espiritu Santo. With an evidence of speaking in tongues, tayo magsasalita ng makalangit na mga lengway, iba't ibang lengway, na dulot at kaloob ng Espiritu Santo sa inyong mga buhay. Ang aking pong dalangin, mamaya habang tayo nagpupuri, just open your mouth. Ask the Lord, Lord, fill me with your Spirit. At ang gagawin po ng Spirit ng Diyos,
tayo kanyang pupuspusin ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang espiritu. Ito po ang pangalawang karanasan na maranasan ng isang mananampalataya kung siya po ay nagpapatuloy. Being filled with the Spirit, which is a tool that was given to us, so that, ano po ang planong ito, ano po ang karanasan ito? Ang mapuspos ng Espiritu ng Diyos ay binigay sa atin para bigyan ito isang kasangkapan, para bigyan tayo ng kapangyarihan para sumaksi sa pagdating ng kaharian ng Diyos, at para tayo ay makapamuhay ng isang banal na buhay. Amen? If the Lord asks us something, okay? Kapag merong hiningi ang Diyos sa atin, God will give us the grace. God will give us the Spirit. Hindi nasa ng Diyos na gawin mo ang isang bagay na hindi ka nakabackup, na hindi ka kasama niya, at kailangan sapat na kalakasan ng Espiritu na kailangan natin na mula sa Kanya para ating maabot yung Kanyang pinaabot sa atin. So, we can live a holy life. Kaya, ang aking dalangin sa inyong lahat, na hindi sapat ngayong umaga na kayo ay tumanggap sa Panginoon, na nandiyan nakaupo, ang inyong paglasain na kayo ba ay kayo umabante, sumulong sa inyong buhay espiritual. Ask the Father to fill you with His Spirit ngayong umaga. Amen? Alam po ninyo na, I tell you, ako po ay nabaptize sa Holy Spirit na way back 1979. And it changed my life. It changed me. Over and over again, pagkatapos every day, God is refreshing me with His Spirit. I pray to Him each morning. Napagpapatugtog kami ng mga worship song each morning. Then, you just sense the presence of God. Then, He is infilling you. Kailangan natin niya araw-araw. Para baging extra gasolina yan para ikaw ay magpatuloy sa iyong buhay Kristiyano. Paglasay niyo sa inyong mga puso at buhay. Sana po ito ang kaya sinasabi ng 2 Corinthians 1, ask for rain in the time of the latter rain. Kayo humingi ng ulan sa panahon ng huling tagulan. Rain in the Bible speaks of the Spirit, the power of the Spirit. At tayo nabubuhay sa huling tagulan. At kailangan natin ito sa ating mga buhay. We need the latter rain anointing. Okay? Sa ating mga buhay. Mga young people, para kayo ay there's something within you na makikita ng inyong mga kapwa niyo kabataan, and you repair ng mga bagay na mga pressures, mga peer pressures sa inyong mga kaibigan, mga pagtukso ng pag-hikayat nila, and through the power of the Spirit dwelling in you, you can resist these things. You can live a separate life, a holy life. So, being filled with the Spirit, which is a tool that was given to us, and receiving the Holy Spirit is not a sign that we are mature. Okay? Hindi ito isang tanda na tayo po ay nakarating na sa hustong gulang, but it is a tool given to us para tayo makarating sa nais ng Panginoon. Okay? Para tayo makarating sa nais ng Panginoon para ating maabot ang ating mga nilalayon na ating ipinag-aralan nung last Sunday. Okay? Kaya parang ating maabot ang mga bagay natin binanggit, being born again, this is the beginning, being filled with the Holy Spirit, and we have a goal to go on and to reach. Amen? And being filled with the Spirit, which is a tool, isang kasangkapan para ating maabot yung ipinaabot ng Diyos sa atin. So, sa mga talata nating binasa sa Hebreo, ating masusumpungan ang ilan sa ating mga goal sa ating buhay Kristiyano. We have so many goals na nakasulat sa aklat ng Diyos. Subalit yung lamang mga bagay na binanggit sa Book of Hebrews ang ating natalakay noong nakaraan na linggo. Kaya, we have goals. Meron tayong mga nilalait, mga hangarin sa ating buhay Kristiyano. Ang problema sa mga goals nito, sa maraming mga Kristiyano, ay hindi po maliwanag. Hindi nila namamalayan na ang kanilang goals ay saluwat sa kasulatan ng Diyos. We have a problem with this inner goal dahil the goal has not been clear to them. Ang nilalayan na ito, ang hangarin na ito na pinabot ng Diyos, marami sa mga Kristiyano, almost 95%,
it is not clear to them. Hindi maliwanag. Kaya gaya ng aking nasabi, kung hindi maliwanag ang iyong nilalayon at hindi tiyak, imposible na imaabot ang mga nilalayon nito na nais ng Diyos na iyong abutin. So, tayo nagpapasalamat sa Diyos na Kanyang ipinapaliwanag sa ating binibigay ang mga goals nito sa ating buhay Kristiyano. Ang kasulukuyan na nilalayon ng mga maraming Kristiyano at halos din ng mga relihiyon sa buong lupa ay makarating sa langit. Hindi ba? Etong nilalayon, sila makarating sa langit at sila ay makarating sa the land of bliss na sana sa isang lupain na puno ng kaligayahan. Ito po ay matatamo nila pagkatapos nilang namatay. Ito ang kaparaanan. Ito ang goal ng halos ng lahat ng reliyon at halos ng mga mananampalataya ni Kristo sa kasalukuyan. Kailanman hindi ito ang sinasabi ng kasulatan ang goal ng mga mananampalataya ni Kristo. If you have a computer Bible, electronic Bible, test it. Never once in the Bible na ang goal ng mga Kristiyano ay makarating sa langit. At sila ay makarating doon pagkatapos na sila ay namatay. Ang mga goals natin pag-usapan ay may kinalalaman ngayon. We don't have enough time to elaborate this. Ito'y paulit-ulit na natin sinasabi, bakit ang langit ay hindi ang goal ng mga Kristiyano. Hindi itong pinaabot ng Diyos, sabat alam natin, ang langit at ang langit at ang impyerno, they are just what? Consequences. Yan ay mga bunga lamang ng ating buhay, kung paano natin pinamuhay ang ating buhay Kristiyano dito sa lupa. Amen? They are just consequences. Merong langit at merong impyerno. Kaya sinasabi ng Bible, the soul that sinneth, it shall die. Ang sa kaluluwa patuloy nagkakasal, si mamatay spiritually. So, there's a hell and there's a heaven, but that is not the goal of our salvation. Hindi yon inilalayon at hangarin ng ating kaligtasan. Sana po ito maliwanag na crystal clear sa bawat isa sa atin. Especially sa mga young people. Minsan si Gia ko kailangan magpakorek ng pakorek paulit-ulit. Si Gia yung pong bunso ko. Gusto kong makarating sa langit. Yes, that's good, pero ano ang kailangan para makarating ka dyan? Amen? So sana mga young people, mga binata, mga dalaga, this goal is very clear to you that this is not our goal. Amen? So, kung ganoon, ano po yung mga goals na nakasulat sa kasulatan? Maraming mga goals na pinaabot ng kasulatan, subalit yung lamang gaya ng aking nasabi na nasa kaisipan ng sumulat ng Hebreo ang ating matatalakay. First of all, bilang review, we are called to be what? Gaya ng ating napag-aralan, we are called to be what? A son of God. Tayo tinawag para maging anak ng Diyos. That means to be in the image of Jesus and to grow in the fullness of stature of maturity in His image. Ito pong ibig sabihin, itong unang hangarin na ipinabot sa atin ng Diyos in the book of Hebrews. Tayo tinawag para maging mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, tayo po ay lumalago sa wangis ng ating Panginoon, lumalago sa buong kapuspusan ng kanyang pagkatao sa kanyang wangis. Another goal here is, na ating napag-usapan, to be ruler over all the works of God's hands. Hindi ba? Base po sa mga talata natin binasa sa book of Hebrews, the second goal is, para po tayo ay maghari sa ibabaw ng lahat ng mga ginawa o nilikha ng kamay ng Diyos. Ito po nice niya. There's something for you today. Ang mga bagay na ito ay para sa iyo sa kasalukuyan. Hindi ito pagkatapos natin namatay. So God wants you to make a ruler today. Ngayon pala nais ng Diyos na kayo ay maghari na. Not called to be ruled. Hindi tayo tinawag para tayo ay pagharian ng mga pangyayari sa inyong mga buhay, na tayo pagharian ng mga bagay at mga relasyon natin sa mga kapwa. We are not to be under anything except Jesus Christ. Okay? Ito nice ng Panginoon, na huwag tayong paisailalim sa anumang bagay maliban sa ating Panginoong Kristo. Another goal, in chapter 4, ating mapapansin, we have the expression, the rest of God. Ang kapahingahan ng Diyos. Kailanman, hindi ito ang kalangitan. Okay? Ang kapahingahan ng Diyos, kailanman, hindi ito ang kalangitan.
Kaya we have discussed this last Sunday, kaya kung kayo po interesado sa series ng lesson ito, ang aking pong payo as Brother Raul and Brother Boy for the tape, para lubos ninyong maunawan. So, another goal in chapter 4 is the rest of God, ang kapahingahan ng Diyos. Para atin po itong lubusang maunawan, ay atin po itong hinati ng tatlong bahagi. Ang the rest of God, hindi niyo po napansin, para atin pong maunawaan ang kapahingahan ng Diyos na ito po hinati natin ng tatlong bahagi. Una, it says in verse 3, chapter 4, the works were finished before the foundation of the world. Ang paglikha ng Diyos ay kanyang natapos bago pa niya likhain ang lahat ng mga bagay, bago niya likhain ang sanglibutan. Imagine that! Inyo po nakikita yan, ito po ay nagbigay ng pagpapala sa ilang natin mga kapatiran. Sa lahat ng mga bagay, ng mga awit natin, ito po ay mensahe ng Diyos sa atin. God will make a way. Imagine, dahil ganito po kadakila at kapangyarihan ng ating Diyos. Bago pa niya, the works were finished. Ang paglikha ay naganap na, tapos na. Bago pa, nilikha ng Diyos ang sanglibutan. Sa kaisipan ng Diyos, it means po nito, ang ibig sabihin nito, that means that your position in eternity was written in God's mind before He created the world. Before He created the world. Ang inyong pong posisyon sa Diyos, sa walang hanggan, okay? Hindi lang dito sa lupa. Ang iyong posisyon sa walang hanggan, sa kaisipan ng Diyos ay ganap na. Bago pa niya inilikha si Adan, ang mga halaman, mga punukay, sa mata at kaisipan ng Diyos, lahat na yan ay ganap na at tapos na sa mata ng Diyos. So, and the works were finished. The works were finished. Kaya alam ng Diyos ang takdang panahon na nandito ka. Alam ng Diyos ang takdang panahon na nadidinig mo ang mga talata ito. Alam ng Diyos na ang kalagayan. He knows everything. Everything was finished in His mind. Sa lahat ng bagay ng panukal, lahat ay tapos na. Kaya, para tayo ay malagay sa kapahingahan ng Diyos, we must be in line sa mga plano and purposes niya sa ating mga buhay. Lalo na kayong mga kabataan. Don't try na paulit-ulit sinasabi niyo. Don't try the world. Don't try to sin, okay? It will just bring you remorse and discouragement. I've seen many people, young people like you, na ganito ang kanilang mga buhay. So don't try it. Just go on. He knows and you are in the right track. At ganitong kaparanan sa ating pong lahat. So, the works were finished. You have a unique and a specific inheritance in eternity. Imagine, meron kang kakaiba, meron kang spesipikong mamanayin, kalagayan sa walang hanggan. Alam po niyo, ako po yung magbibigay na ito ay magbibigay kasiyahan sa aking puso at mga magulang. If their children, they are seeing them growing in the Lord, na nakakaroon sila ng direksyon, hindi sila paganon. Now, God's giving us the direction. Amen? So, another aspects of the inheritance, ito pa mga goals na ito ay ating mga inheritance. Ito rin ay ating masusumpungan in chapter 4. Ito po ay may kinalaman sa pagpapalawak or the amplification of the day of rest on Sabbath. Kaya na kinasabi, hindi po tayo kumikiling ng isang araw sa pitong araw, sabagat we know that na the day of Sabbath, na gaya ng pinagdidiwang kinikiling ng ibang mga relihiyon, it fall to a lesser covenant, okay? Ito po ay mahina na tipan, na inilagay ang tipan na ito. Gayunpaman, ang kahulugan po ng Sabat, ito po ang pananatili ng Diyos at ni Kristo sa atin at ang ating pananatili sa Kanya. Ito po ang ibig sabihin ng Sabat sa atin, okay? Ang pananatili ng Diyos, ni Kristo sa loob natin at tayo naman ang ating pananatili sa Diyos naman, kay Kristo, sa kanila. It means na hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi tayo ay naging bahagi nila. Inyo na ko yung mga young people? Kayo naging bahagi nila. Why? Sapagat kayo ay nasa kanila, sa ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kayo nananatili kayo sa kanila. At sila naman ay nananatili sa loob natin, sa ating mga puso. So,
Itong ibig sabihin ng Sabbath day, they don't go around sa araw po ng Sabat, yung mga Sabadista, hindi po sila naglilibot, hindi sila nagluluto, mga ilang mga metro, doon lamang sa buong maghapon. So sa atin ang ibig sabihin ito, we don't go around. Hindi tayo umiikot, doing our own thing. Okay? Ginagawa yung mga sariling bagay natin. But we rest in God. Tayo po ay nagpapahinga sa Diyos and speak His words. Sinasabi ang kanyang mga salita and do His pleasure. At ginagawa ang anumang nakakalugod sa Kanya. So, yung pong amplification ng day of rest. Okay, hindi nga tayo naglilibot. Pero, kasi ba, itong nakakatuwa. Okay, dinidinaw, meron pong nakausap na Sabadista. Kailangan iganto, nandyan na ako. Nandyan na, gigalang araw na yan. Pero sabi ko, okay, ginala mo isang araw na kiniling mo. Pagkatapos ng araw na yan, ano gagawin mo? Nandiyan ka sa ano mo? Ayan, nagtitinda ka ng beer. Lasing ka. Pagkatapos, babaero ka. Anong kwenta ng mga bagay na yan? Kumikil ka na sa araw-araw, pero wala naman sa impulso ng mga bagay nito. Subalit sa ating araw ng Sabat, ito ang pananatili ng Diyos Ama, Diyos Anak sa atin pananatili sa Kanya, at hindi tayo naglilibot, ginagawa ang ating mga sariling bagay. Kung hindi tayo nagpapahinga sa Diyos at Kanyang ipinapahayag natin Kanyang mga salita. At ginagawa ay mga kalugod-lugod sa Kanya. And finally, ang pangatlong aspekto ng ating inheritance nito sa rest of God, He mentioned Joshua and the land of promise. Si Josue, binanggit si Josue at ang lupang ipinangako. Alam natin si Josue, siya ang kapalit ni Moises para tulungan ang bansang Israel para silang ipasok sa lupang ipinangako. At alam natin, ang lupang ipinangako ito, the land of promise, is filled with enemies, maraming magkaaway, so kailangan nilang pagtagumpayan ang kanilang kaaway bago nilang makamtan ang lupang ipinangako ito. So, part of our inheritance is victory over our enemies. Okay? Victory over our enemies. Tagumpay laban sa ating mga kaaway. Kaya dito po tayo magpapasimula. Dito tayo tumigil. Kaya, kahuli-hulihan ay ang tagumpay. Listen to this is very important. Ay ang tagumpay. Tayo ay magtatagumpay. Okay? Do you believe that, young people? Tayo ay magtatagumpay. Hindi mahalaga kung sino ang kaaway o kung ano siya. Dahil hindi siya kasing dakila ni Jesucristo na ating Panginoon. At sa atin ang tagumpay kung talagang tayo ay nagpasya na. Andiyan ba kayo? Sa atin ang tagumpay kung tayo ay nagpasya na tayo tumingin lamang at huwag ibaling ating mga mata sa ating Panginoong Jesucristo. O ibaling ating mga mata sa ibang mga bagay. Kaya gaya ng ating panalangin kanina, is the author and the finisher of our faith. Siya nagpasimula at siya rin magsasakdal sa ating pananampalataya. Kaya kung yun ang inyong pinasya, you will have victory. Amen? So, ngayon po, walang lugar dito dahil tayo nasa isang pakikipagdigma, walang lugar dito ang timidity. Walang lugar dito ang pagkamahiyain. Walang lugar dito ang self-pity. Walang lugar dito ang takot. Walang lugar ang mga bagay nito. Yung pagkaawa mo sa iyong sarili o takot, walang lugar ito sa mga mandirigma ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo po ay hindi namumuhay ng ganitong kaparaanan at ito'y nasa iyong mga likas at napapansin mo nasa likas ng iyong pagkatao, kick them out! Okay? Kick them out! Sipahin mo mga bagay nito. If you are a fearful person, kung ikaw sa matatakutin na tao, sigaw mo, hindi na ako magiging matatakutin. Huwag kayong tumingin sa tao para kayo kahabagan o kayo humanap ng simpatya sa kanila. Why? They have their battles too. They have to fight too. Sila rin mayroong pakiibakan na dapat nilang harapin. Okay? Kaya ang dapat natin gawin mga yan, tayong lahat, tayo po ay pumasok sa pakipagdimang ito. Gaya ng ginagawa ng iba. Iyo pong mapapansin, ikaw ay malakas at matatag kaysa sa iniisip na taglay mong kalakasan. Humingi ka ng panalangin at pakiusapan mo ang mga kapatid na patuloy na manalangin sa iyo. Kaya mahalaga na tayo nagdadalangin sa bawat isa. Humingi ka ng panalangin. Remember,
You're called to be a son of God. Kaya tinawag para maging anak ng Diyos, not a mouse. Hindi ka tinawag para katulad ng sandaga. No! Be strong in the Lord. Magpakalakas ka sa Panginoon and stand on the Lord. You can do it. Kaya mo, magagawa mo. Huwag mong ibigay ang iyong sarili sa takot or timidity o ipagkamahiyain mo o pagkaawa mo sa iyong sarili. Huwag kang maging tulad ng mga taong mahilig sa salita pagkatapos sila po yung maatras. Tumayo ka. Tumayo ka. We're in the conflict of the ages. We are in the conflict of the ages. At walang lugar dito ang mga tao na nayuyuragan. Andiyan ba kayo? Kaya, sa putong ito mga kaibigan, kapag tayo nasa isang pakikibagbaka ng Diyos na ito tayo nilagay, nobody will feel sorry for you. Wala pong maawa sa iyo, hindi ang Diyos, hindi si Kristo, mga banal. Gawin mo, harapin mo, everybody has a battle. Sino pong walang pakikipagdigma dito sa kanilang mga buhay? Tayo pong lahat ay meron, hindi ba? So, ang dapat po natin gawin, everybody has a cross. Tayong lahat ay meron mga krus na pinapasan, but they can reign. Sila ay pwedeng magtagumpay, so can you. You can do it for Jesus. You're not different. Amen? Hindi po tayo kakaiba. So if you have a problem, if your problem is timidity, kung ating po problema ay pagkamahiyain, ito po ang aking problema noon. It took me a while na para aking pong pagtagumpayan ang pagkamahiyain ko. Subalit, kung ganito ang atin, na nasa ating likas ito, conquer it through Jesus Christ. Pagtagumpayan po natin ito sa tulong ng ating Panginoong Kristo. You can do it. Tayo tinawag sa Kanyang wangis. So, be strong in the Lord and in the power of His might. Tayo po magpakalakas sa Panginoon sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Kaya mo rin dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Sino kayang kinakausap ng Diyos sa umagang ito? Dahil alam po ninyo mga kaibigan, ang unang grupo ng mga tao sa lawa ng apoy, the first group in the lake of fire ay ang mga matatakutin. Imagine? Ang unang grupo ng mga tao sa lawa ng apoy ay ang mga matatakutin. Dahil kung ikaw po ay matatakutin, hindi ka makakalabas. Gaya na sinabi noon sa mga Sunday school natin, baka merong leon dyan. Ito ang mga dahilan, kaya hindi ka makalabas at gawin ng mga bagay ng mga Diyos. Kaya kapag hindi mo ginagawa yon, kaagad inaalis mo ang Diyos sa iyong buhay. Kaagad naalis ang Diyos. Kaya fear really is a form of unbelief. Fear, ang takot, ay isang forma ng walang pananampalataya. Aki po nabanggit, meron tayong mga kaaway, ito po yatin na babanggitin. Sino at ano ang mga ito nagtatakang pigilan tayo sa moral na wangis ng ating Panginoon, okay? Ito mga kaaway nito ay ating babanggitin. Ang ating mga goal nito, ang silang pumipigil, ang mga kaaway nito, ang pumipigil sa mga goal nito at pumipigil sa atin na tayo ay lumago sa moral na wangis ng Panginoon at ang ating kakaibang role sa kaharian ng Diyos, preventing us from the wonderful place of abiding in God and in Christ and keeping us getting the victory. Ang mga kaaway nito natin babanggitin at mga goals na ating binanggit, ang silang makawan nito silang pumipigil, okay? Preventing us na aking binanggit in the moral image of the Lord, ang ating kakaibang role or bahagi sa kaharian ng Diyos na darating dito sa lupa. Nandiyan ba kayo? Kapag sinabi kong role, listen, kapag sinabi kong yung role natin sa kaharian ng Diyos, hindi ibig sabihin na ito ay pagdating natin sa langit. No! Ang role na ito na sinasabi ng Diyos ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Nandiyan ba kayo? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, dito tayo inihanda ng ating Panginoon. Did you understand that, young people? Okay? Okay. So, at ang ating magandang bahagi na pananatili sa Diyos at kay Kristo, at hindi natin
mapanatili ang tagumpay o makuha ang tagumpay ay ang mga bagay nito, mga kaaway na aking babanggitin. So these are some of the enemies of the Christians. Number 1, write them down. These are some of the enemies of the Christians. Number 1, Satan is one, si Satanas. Jesus said, in the American Standard Version, sa isa pong version ng Bible, Satan has demanded. Ito po nakatala sa Luke chapter 22 verse 31. Ito po sinabi niya kay Pedro, inihingi ka, Pedro, ni Satanas. Okay? Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maligalig niyang gaya ng trigo. Kaya sa bagay nito na ating pong binasa, ay binibigyan po tayo ng malalim na pagkaunawa sa espiritual na kaharian. Listen, sa punto ito natin makikita at makakaroon po tayo ng malalim na pagkaunawa sa mga bagay sa espiritual na kaharian. Satan has demanded to have you, Peter. Iniingi ka ni Satanas, Pedro. Ang tanong po, paano niya o ano po ang kanyang basihan ni Satanas? Makahingi siya ng ganito. Imagine, sa Diyos siya umihingi ng ganito. Ano po ang kanyang basihan? Listen, ano po ang basihan ni Satanas na mahingi niya si Pedro? He demands things not on the basis of power, definitely. Hindi siya humingi sa Diyos sa base sa kapangyarihan. Hindi niya po magagawa dahil God has all the power. Hindi ba? Taglay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Subalit the contest here, okay? Ang paligsahan po dito ay doon sa katuwiran. Righteousness. At alam natin si Satanas ay tiyak na mapapahamak dahil ang kanya pong di pagiging matuwid. Siya'y mapapahamak, definitely. Kaya kanya pong inaakusahan, kanya pong sinusumbat ang bayan ng Diyos sa harapan ng trono ng Diyos araw at gabi. Kaya tinawag siyang accuser of the brethren. Kaya the contest here ay patungkol doon sa katuwiran. At kanya sinabi sa Diyos, pagmasdan mo ang kanyang ginagawa. Tignan mo ang ginagawa ng siyang ito. Nais kong makita anong gagawin ni Pedro, sabi niya sa Diyos. Gamitin mo siya sa ganitong kaparanan at tignan natin ano ang kanyang gagawin. Ano po ang kanyang ginagawa sa Diyos, sa harapan ng Diyos sa puntong ito? Tinuturo niya about sa atin. Tignan mo, ilagay mo siya sa ganitong kalagayan. Ano kanyang ginagawa? Ang kanya pong ginagawa ay so that he can justify himself. Satan is trying to justify himself. Ito kanyang ginagawa. Ipinangangutuwiran niya ang kanyang pagiging matuwid. Sa harapan ng Diyos, isipin mo ninyo, inihingi ka ni Satanas, Pedro. Araw-gabi itong kanyang ginagawa sa atin. Pangalawang kaaway natin, para hindi natin maabot ang mga goals nito at mga hangarin nito. The world is an enemy. Okay? The world, ang sanglibutan. Ngayong umaga, upang ito lalo maging maliwanag sa atin, ano itong sanglibutan na ating tinutukoy na ating kaaway? Ano itong sanglibutan ito? Ang sanglibutan bang ito ay ito ang literal na mundo na ating ginagalawan? Ang sanglibutan bang ito na ating ginagalawan ng mga punong kahoy, ang mga lupa, ang mga bundok? Ito ba ang kaaway natin? No. Sapagat ito tinatawag natin sanglibutan o mundo. Ang kaaway natin tinutukoy na sinasabi natin sa sanglibutan, ito ang sistema ng mga tao sa mundo. Sistema ng mga tao sa mundo na wala kay Kristo. Tignan natin kanilang mga buhay. Kaparaanan kung paano sila kumikita ng salapi. Kung paano sila nakikitungo sa mga tao. Ang mga tao wala sa sanglibutan. Yan ang kanilang sistema. At yan ang ating tinatawag na sanglibutan. So, Jesus said, ito po sinabi ng ating Panginoong Kristo, if you belong to me, the world will hate you. Kung ikaw ay sa akin, ang mundong ito, ang mga tao sa sanglibutan ay kamumuhian kayo. Hindi ba? If the world is your friend, then you are an enemy of God. Kung ang sanglibutan ay kaibigan ninyo,
kayo ay mga kaaway ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, if you belong to me, the world will hate you. The world is our enemy. And the world is seeking to prevent you. Listen, ang sanglibutan ay ating kaaway. Ang sanglibutan ay siya po'y naghahanap para tayo ay pigilan, para huwag tayong maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba? Ang mga peer pressures ninyo, mga kabataan, kayo rin, mga may gulang na. Ang sanglibutan ito, mga kaibigan natin sa sanglibutan, hindi po lahat, mayroong mga, sa kabila ng kanilang makamundo sila, mayroong sa mga values na minsan ng mga Kristiyano. Ngayon pa man, by and large, halos sa mga tao sa sanglibutan, sila mga tao, ang mga pumipigil sa atin para huwag tayong maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong siguro, paano? Paano? How? By demanding your time. Hindi ba? Demanding your time. Inihingi ang iyong panahon na hindi ka makagalaw, ganito. You are being controlled. You cannot move and you cannot do the things of God. Pinipigilan ka. Ano pa? By consuming with all kinds of things that are interesting and challenging. Nauubos ang ating panahon sa lahat ng klaseng mga bagay na nagbigay sa atin ng interest at hamon. Ito pong sanglibutan. Nauubos ang ating panahon. Ngayon, noong pong last Sunday, kami po ay pumunta sa duty free at pinunta ko po si Pastor Mars. Kami po namasyal doon, mimili ng gatas para sa mga bata. And nandun po at nakita ko nakita ni Pastor Mars, dati niya member Young People. And sabi niya, nakikita siya ay nagtatrabaho sa duty free. But hindi kita na nakikita nag-a-attend. Pastor, sabi niya, gusto ko. Pero hinihingi lahat ang aming panahon. 7 days a week, kami nandito nagtatrabaho. Sila ang pumipigil. We need work. Okay? Pero, they're demanding you all kinds of things that are interesting and challenging. Alam niyo po, ang sanglibutan na hindi po siya mangmangin. He knows where you're weak. Alam niya yung mga bibigay hamon sa iyo. At ang gagawin niya, ubusin niya yung panahon doon. At ang ilang sa atin nahulog na sa punto nito. Alam po ninyo, kapag taglay natin ang maraming mga bagay, listen to this. Kapag taglay natin ang maraming mga bagay, sa totoo lang, you don't have them. They have you. Sa totoo lang po, kapag taglay natin maraming mga bagay, hindi mo silang hawak, sila pumihawak sa iyo. Bakit? They require your time. Kakailangan yung panahon. Kapag sila nasira, they have to be fixed. They cost money. Kailangan mo silang ayusin. Yan po yung aking naranasan sa aking buhay. So lahat ng mga bagay na ito, hindi natin sila pag-aari. Pag-aari nila tayo. Iyon po ang hindi natin napagtatanto. Kung ikaw ay makakalabas sa inyong tahanan na malaya sa lahat ng mga bagay nito, alam po niyo, kahit hindi mo napagtatanto, meron kang nadadamang malaking kalayan sa iyong espiritu. Hindi ibig sabihin na buksan mo yung tahanan, pagkatapos pasok kayo lahat na magnanakaw. No! Ang ibig sabihin, kapag ginawa mong lahat ng magagawa, sinara mo yung pintuan, makalabas ka na may kalayan ng iyong puso, at spirito na hindi mo naalala, you don't focus your things on these things, then you feel something different and you are released in your spirit. Amen? Amen? So, I will not worry about that anymore. You remove them from your eyes. Subat ang ating pong mga bagay ay maigpit na nakahawak sa ating mga puso't mga buhay. Maigpit ang kanilang hawak sa atin. Ito po nga napapansin. Nasabi mo na sa iyong sarili, ilalaan mo ang ganitong panahon sa iglesia, and the rest belongs to me. At ang ibang mga panahon sa akin na. And we don't even realize it. We are in bondage to things. And the more things we have, the more we are bondage to them. Hindi ba? Meron sasabi ng ganito. Okay, ilalaan ko ganitong panahon sa iglesia. Parang naalala ko ng aking nanay. Hindi po kayo na sa inyo, ako po ay lumaking negosyante. At kasalukuyan, halos po nag-negosyo ng aking mga magulang.
paulit-ulit niya sinasabi, hanggang ngayon nadidinig ko sa kanya. Edgar, sabi niya, hindi inihingi ng Diyos sa'yo. Lahat ng panahon mo sa Diyos, basta bigay mo ang obligasyon mo. Magsimba ka ng isang oras, pagkatapos lahat ng panahon, sa'yo na. Maghanap buhay ka. Hindi ba? And we even realize it. We don't even realize it. We are in bondage. Tayo ay nakatali sa mga bagay, at lalo mga bagay na taglay natin, lalo tayong mga nakatali sa kanila. Halos imposible para sa isang aking pong napansin. Halos imposible para sa mga Amerikano o aking mapapansin na mga tao na bilang sa affluent nations, sa mga bansang mayayaman. Okay? To enter the kingdom of God, na makapasok sa kaharian ng Diyos. Para makapasok sa ating mamanay na ating binabanggit, imposible para sa mga tao kabilang sa mamayaman na bansa. Ito po yung kinakita. So, we can get saved. Listen, we can get saved. Anong kailangan para po tayo maligtas? Listen to this. It is impossible for an American, akin na masasabi. Sana sa inyo, na marami sa ating mga kapatid dito na mayroong kakayahan sa buhay. Subalit sa kanilang paglago sa kanilang buhay Kristiyano, I know, God is doing something in their lives. So, sinasabi, it is impossible for them to enter the kingdom of God. At marating ang mga mamanahin na ito na aking binabanggit. But it is easy to be saved, okay? Anong kailangan gawin para maligtas? Anong ginawa natin? You raise your hand and say, I do. Taas mo lang yung kamay, sabihin mo, ang isang mayaman ay pwede niyang gawin ang bagay nito. Gayon din ang sa mahirap. Itaas ang kanyang kamay, sabihin niyang, tatanggapin ko ang Panginoon. Okay, wala pong problema doon. Wala pong pagkakaiba. Pwede kang maging anong gusto mo, umupo sa church, raise your hand, accept Christ, at meron kang 20 milyong piso sa bangko. Kaya mong gawin ito. Wala pong problema doon. Pwede kang maligtas in the sense paano po natin ginagamit ang kaligtasan o paano tayo maligtas, wala pong problema. Okay? Ngayon po napakadali maligtas. Tasalitan mo ng kamay. Okay, tanggap mo si Kristo. Okay. At meron kang 20 milyon na piso sa loob ng bangko. Okay, walang problema. Subalit, ganito pong sinabi ni Jesus, listen to this, na it is impossible for a rich man to get saved. Yan ba sinabi ni Jesus? Yan ba sinabi ni Jesus? Na it is impossible for a rich man to get saved? Na magiging imposible para sa mayaman na tao na siya maligtas? No, hindi ito sinabi ni Jesus. It is impossible for a rich man to enter the kingdom of God. Na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang kaligtasan natin binabanggit. Madali maligtas gaya na akin nasabi Nandiyan ba kayo? I'm not playing, okay? Maligtas kayo, taas mo lang kamay. In the sense na ginagamit natin ngayon, paano maligtas? Taas mo lang kamay, buksan yung puso. Pumasok si Kristo. Pinatawad ang iyong kasalanan. Okay, ligtas ka na. Pero ang makapasok sa kaharian ng Diyos ay kakaiba. Nandiyan ba kayo? Kaya sinasabi, imposible para sa mayaman na siya'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi maligtas. In the salita na ginamit ni Jesus. So, let us look at the practical. Okay, look at the practical. Pwede po kayong umupo dito at meron kayong 20 milyon piso sa bangko. Sana meron tayo, no? Tumatawa tayo, alam po ninyo, tignan natin ang practical. Kung anong pipiliin ninyo, yung 20 milyon o kaharian ng Diyos. Nakaupo ka dito, tinas mong kamay, nagpupuri ka, meron kang 20 milyon na piso sa bangko, at ikaw ay ligtas. Paano ka ligtas? Binuksan mo yung puso kay Kristo, hindi ba? Ligtas ka, hindi ba? Okay. Subalit, ang manatili kay Kristo. Ayun na. At huwag mong sundin inyong sariling kaparaanan, kundi ang kaparaanan ni Jesus. Doon na po, nagiging mahirap. Hindi ba? Inyong masusumpungan, ang inyong 2 milyong piso sa bangko ay nagiging pamatok na kapaligid sa iyong leeg.
hindi nakakatulong sa iyo. Minsan libo na pa mo, manabalo ng gawon mo libo. Kukwenta ka. Ini. Kahit patay ka upe. Ang kanilang gagawin sa iyo ay magiging katulad ka na sa mayaman na binata sa Biblia. Mapapaiyak ka na may kasamang kalungkutan. I have to give up this, I have to give up that. Hindi ba? Kailangan kong isuko ito, kailangan kong bigay ito. Matatakot kang harapin mo ang Diyos. Minsan po, 2,000 lang. Natatakot na yung harapin ninyo ang Diyos. Dahil po, bakit? Bakit po? Dahil matatakot ka na sabihin niya sa iyo na kailangan mong pamigay ang ilan. Hindi ba? Natatakot ka. Ayaw madilig ang Diyos, meron kang 25 pesos. Agi po napansin sa mga tao na sa maraming pagkakataon nito, pag napansin, lalo na po sa aking mga, ako na sasabihin, kamag-anak ko. Kapag sila ay nagkakaroon ng maraming pera at mga bagay, lalo nagiging mahirap na gastahin ang 1 piso sa kanila. Parang meron mong isang klaseng takot na umahawak sa mga tao na hindi sila makaisip ng mabuti patungkol sa pera. Alam ko po na marami sa ating mga kapatid dito ay nag-graduate na sa puntong ito. Amen? I know them and I can see that they are growing. Hindi ko po alam kung paano ito nangyayari. Akin lang po itong nakikita. Ito po nga sinulat. Kaya, akin po napapansin at tunay, the more money you have, the harder to enter into these things na ating binabanggit. Amen? Pero, nasa inyo. Amen? Romans 12, ating bubuksan, tayo po ngayon sa pangalawang ano pa, no? Kaaway natin ang siyang libutan. Romans 12, verses 1 and 2. Bakit po tahimik tayong lahat? Tahimik ko po. At ikaw po Ken. Alano rin kasabi ko. Nakapokus tayo sa sipon. Kaya naman, sabi po ni San Pablo sa atin, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mayamang awa ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanyang yung mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at nakalulugod sa Kanya. Mga kabataan, listen, did you do this already each day? Inyo bang iniaalis sa Kanya yung buhay, yung katawan na buhay ng handog? Did you do that each morning? Annalud, are you doing that each morning? Kaibad, are you doing this morning? Lord, this day I offer myself as a living sacrifice. May it be acceptable and holy in Thy sight. Are you praying this? Kailangan po idalangin niyo mga kabataan. Why? Ito bang sabi, verse 2. Huwag kayong makigaya sa mundo. Ayun. Kundi maging bago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip. So ba't ano kikita natin ngayon sa maraming mananampalataya? Makigaya kayo sa mundo. Yan ba sinasabi? Huwag. Kapag sinabing huwag, anong ibig sabihin nun? Huwag. Kahit na walang age, pwede na rin. Huwag! Kapag sinabing huwag, huwag! Nandiyan ba kayo mga kabataan? Huwag kayong makigaya sa mundo. Kapag sinabing huwag kayong makigaya, ang ibig sabihin, ang pananamit nila. Ayun, miniskirt ngayon. Kapag ating maka-miniskirt, tiradolang ka. Pitikan ka. Short na mahigpit. Kung ang kabanal ay nasa loob, ito'y lumalabas. Okay? Kasi nakaikilalagi dyan kaya bisang makalami. Yung nakaikya ako, magsalamig puro dark. Kaya buli ko, di makanyang kini. Kaya nagiging daan tayo para makasal ang iba. So, ingat. Huwag kayong makigaya sa sa sanglibutan. Okay. Ano ba sinasabi? Paano natin magagawa yon? Sana ako. Okay. Kundi maging bago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip.
Sa ganito ninyo malalaman ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap sa Kanyang paningin. Kaya basahin ninyo, memorize nyo ang young people at tayong lahat. So, eto po ang ating mga kaaway. Pangatlo, ako'y malapit na magtapos. Another enemy is Antichrist. Antichrist. Hindi yung anti nyo pagkatapos may Kristo. Hindi? Okay? Antichrist. Kapag sinabing anti, kalaban, kaaway ni Kristo. Antichrist, alam po ninyo ngayon, listen, mayroong mga kinakalat sa mga fellowship ngayon, sa mga fellowship, merong nakita, merong daw isang Hudyo, a tycoon sa mayaman, a great businessman, and he is a Jew. Siya isinilang na merong 666 sa kanyang noo. Literal 666. Bakit ang number ni Antichrist ay 666? Bakit 3 6? Tatlo ang siyang numero ng Diyos. Hindi ba? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang 6 ang number ng tao, numero ng tao. Anong ibig sabihin niyan? 3 6. Ang 6 ang number ng tao, God, man making himself God. Ang tao ginagawa niya ang kanyang sarili na Diyos. So, Antichrist is an imitation of Christ. Si Antikristo, siya po ay imitasyon ni Kristo. Ginagaya niya si Kristo. Balang araw, ang taong ito ay maghahari sa sanglibutan. Kailan siya maghahari? In the day we call the Great Tribulation. Tandaan ninyo, sa panahon ng paghahari ni Antikristo, tayo, mga Kristiyano, ay nasa sanglibutan. Hindi tayo naniniwala, gaya ng paniwala ng maraming mga Kristiyano, kapag nahayag si Antikristo, lahat ng mga Kristiyano ay na-rapture na. Wala po yan sa Biblia. Tayo naniniwala, gaya ng sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 7, na si Antikristo ay nasa sanglibutan. At balang araw, siya'y maghahari sa sanglibutan ito. One day, this gentleman is going to rule the world. Sasabihin ko po sa inyo kung sino siya. Magugulat po tayo kung sino siya dahil ngayon pa lamang inyo nang nakikita siyang kumikilos sa inyong mga buhay. Ngayon pa lamang ang kanyang spirito ay kumikilos na sa ating mga buhay. This is Antichrist. Okay, ito po si Antikristo. Trying to be like Jesus. Siya ay nagpupumilit, tinatangkang maging katulad ni Jesus without dying and taking up His cross. Na hindi siya namamatay at hindi niya pinapasan ang kanyang krus. Ito po si Antikristo. Trying to be like Jesus, trying to be Christians, trying to do all things right. Sinusubok niya gawin ang lahat na mabuti at matuwid. Pumunta sa simbahan, gawin ang lahat, subat kailanman hindi napako sa krus, kailanman hindi mo pinapasan ang krus. Ito po si Antikristo. Okay, nag-aating siya, nagkikristyano siya, ginagawa niya lahat na mabuti. Subalit, hindi niya pinapasan ang kanyang krus. Ano po ang krus? But sinabi ni Paul, I am crucified with Christ. Ako'y napakasama ni Kristo, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo nabubuhay sa akin. Anong itong krus na ito? Okay, let me read this. Fastly, ito po yung ating diniscuss. These are the personal cross. The personal cross consists of 2 dimensions for the sake of the tapes, okay? The personal cross consists of 2 dimensions. Ang ating po mga personal cross, ito po ay binubuo ng 3 baitang na ito o tiklob, diretsong translasyon. Number 1, the delaying of the possession of things, relationships, and circumstances we desire fervently. Okay? Ito po mga personal crosses natin. The delaying of the possession. Yung pong pag-aantala ng mga pag-aari natin. Na makamtan ang mga bagay, mga relasyon ninyo, o mga pangyayari na ating ninanasang taimtim sa ating mga puso. Kung meron po kayong mga bagay na nais na makamtan, mga relasyon ninyo na gustong-gusto ninyo, subat yung naantala, ibig sabihin, kayo ay nakalagay, yan na isang krus sa inyong mga buhay. Nandiyan ba kayo? Pangalawa, the bringing of us into situation in which things, relationship,
or circumstances we have or painful are part of our life. Ang ibig po sabihin na tayo dinadala ng Diyos sa isang sitwasyon, sa ilang mga bagay, relasyon at mga pangyayari na ating kinasuskulaman, na masakit at naging bahagi ng ating mga buhay. Ano po kaya ang mga sitwasyon natin ito na kayo'y nalagay na inyong kinasuskulaman? Relasyon, mga bagay, at mga pangyayari. How many believers have continued or contrived their escape from God's prison because they were unable to trust God for deliverance in His time? Only a few persons of our day, it seems, are willing to trust God when their intense desires are not in the process of being realized, when they are being kept in situations painful and abhorrent to them. Kaya marami sa ating tumatakas sa ating mga bilangguan sapagkat hindi natin matiis ang ganitong kalagayan. So, eto ang ating mga personal na mga krus. Kung kayo ay nakalagay sa ganitong sitwasyon, okay, nagpipil ka magatin, nagpipil ka maging Kristiyano, pero ayaw mo pasinan yung krus, hindi ka namamatay sa iyong sarili, then you are a candidate being an antichrist. Of course. Candidate ka sapagkat etong kalooban ng Diyos, sinasalungat mo, sumasalungat kay Kristo. Ang ibig sabihin, lumalaman ka kay Kristo. Ang ibig sabihin ng Antikristo, lumalaman ka kay Kristo. Hindi ba? So, remember, sa isip po ng mga tao, siya ay kabaliktaran ni Kristo, si Antikristo. He is not the opposite of Christ, he is not a communist. Kung sino siya ay, is the attempt of men to be like Jesus without taking up their cross. Ilan po sa mga iglesia ang ganito? Ilan po sa mga naka-attend sa iglesia ang ganito? Hindi po napapansin ang kultura ng iglesia sa kasalukuyan? Listen, ilan po sa nag-attend sa iglesia ng ganito? Nagiging Kristiyano nga sila, pero ayaw pasanin ng kanilang krus. Ayaw mamatay. Tignan niyo po ang kultura ng iglesia sa kasalukuyan. Anong kultura? Ang pamamaraan kung paano nabubuhay sa iglesia. Ano nagde-drive sa iglesia ngayon? Ang mga concerts. Kung walang concert, para bagang hindi matagumpay ang iyong iglesia. Ang mga Christian music, okay? The choir, they call it Christian entertainment. That is honest. Kung ito'y tinatawag nilang, ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng kasiyahan, kaaliwan, that's good. Yun po yung pagiging matapat. Yun naman talaga ito, it is entertaining. Okay, mga konsertong ito. Everybody needs to be entertained. Lahat tayo ay kailangan ma-entertain. There is a place for entertainment and there is a place for the Christian kids sa ating lahat, para sa ating mga bata, sila po ay mag-drama, they can play their guitar. Hanggang hindi natin ito pinaghahalo kung ano ang nangyayari sa kariyan, iyon po ang dapat. Ang bagay natin binabenta is a cultural thing. Ito po ay isang buhay ngayon ng iglesia. It is not spiritual. Okay? Ang mga bagay ito, they are not spiritual. It doesn't create Christ in you. Lahat ng ito, they are entertained, but they doesn't create Christ in you. Hindi nililikha si Kristo sa iyong loob at sa iyong buhay. We have this goal set before us. Nandiyan ibinigay sa ating mga goal that takes every nerve, every tooth, every nail to attain this goal. Kailangan natin lahat natin buong pagkatao para maabot ng mga bagay nito. Antichrist is trying to be Christian and do all this stuff of the culture. Ginagawa ang lahat ng mga bagay nito. Nagkukonsyerto, nagkukwar, okay? Lahat! Subalit kailanman ang mundong ito ay hindi pa tapos sa Kanya. Hindi pa tapos ang sanglibutan sa Kanya. Tapos na ba ang sanglibutan sa inyo? Sa akin tapos na. I pray to God. Kaya minsan, I'm paying this price. Pastor, bakit sa inyo? Walang concert. Walang ganito. We have praise and worship. We just worship God. It's a corporate worship, sama-sama. The world is finished. Nandiyan kayo? Tayo pong lahat ay manalangin.